Hey, good afternoon everyone. By the way, Merry Christmas pala muna sa lahat. Tagal rin tayong walang video. Pero itong topic natin for today is isa sa highly requested sa atin. Kaya for today's video, we will talk about braking. Let's do a braking test. Let's time siguro kung gaano tayo katagal bago makatigil or makahinto. So lalagyan ko na lang ng timer to para makita natin. Kasi ang hirap kasi kung magmamarka lang tayo dito, baka hindi ganun ka-accurate. So I'll speed up siguro to 30 kph. Then I'll do both brakes. Then I'll do front brake lang. Then I'll do rear brake lang. Para makita nyo kung gaano tayo katagal hihinto. So pasensya na pala ulit kung ngayon lang tayo nakapag-upload. Galing kasi tayo sa mahabang bakasyon with the family. Nag-Japan tayo for 10 days kasi. Kaya medyo sobrang pagod tayo the past few days. Syempre nag-video rin naman tayo dun. Pero hindi pa ako sure kung gagawin ko ng YouTube video yun, yung bakasyon namin. Kasi historically, medyo parang hindi masyadong benta yung travel vlogs dito sa channel natin. Pero guys, comment down below kung gusto nyo makakita yon. So kung marami naman may gusto, syempre gagawa natin yan. So going sa topic natin today, this is more for the beginners pala. So kung seasoned rider ka, veteran, baka alam mo na rin lahat na sasabihin ko. Pero kung meron kayong gustong i-add after the video, please feel free to do so. Comment nyo lang down below. Alright. So sa mga beginners sa pagmumotor, unahin muna natin kung nasan ba yung brakes ng motor. So sa mga scooter, yung front and rear brake, parehong nasa handlebar yan. Itong front brake nasa kanan, itong rear sa kaliwa. Sa mga manual kasi na motor, mga Decambio or big bikes, yung rear brake is nasa foot pedal, nasa kanan. Kasi syempre for manual motorcycles, yung sa kaliwang handlebar is yung clutch. So before we talk about specific tips or techniques, ano muna siguro tayo, basic overview ng braking power. So for motorcycles, yung front brake is responsible for 70% of the braking. And yung rear brake naman is 30%. Ang pinaka gusto lang sabihin nun is talagang most of your stopping power will come from the front brake. Maambo na. Huwag naman sana tayong ulanin. Panay ulan na nga rin nung Pasko tsaka the day after, diba? Kaya hindi rin tayo makapagmotor. So the reason why 70% of your braking will come from the front brake is because usually sa mga motor, kung mapapansin nyo, mas malalaki yung disc brake ng sa harapan. Pero it's not the only reason. It's also because of the weight distribution pag nagbe-brake kayo. So explain natin yan further. Let's discuss in detail para mas maintindihan nyo. Kapag pumipreno kasi kayo using yung front, anong nangyayari? Yung weight kasi nagta-transfer from the rear papuntang front. So medyo sumusubsob yung motor, di ba? Yun yung effect ng front brake. And pag nangyayari yun, since yung weight is nagta-transfer from the back papunta sa harapan, mas lumalaki yung contact patch ng gulong mo. Kasi nga syempre, di ba, yung gulong mo, imagine mo, mas lumalapat siya kasi sumusubsob yung motor And yun yung dahilan kung bakit mas malakas yung stopping power ng front brake. And since mas naiintindihan nyo na ngayon yung weight distribution when braking, kailangan din maingat kayo pag nag-rear brake naman. Kasi nga, since yung weight mo, pag nag-front brake ka at high speed, yung weight moves from back to front. Syempre, nagiging lighter yung likod mo. So, opposite yung nangyayari sa likod. Mas lumiliit naman or nababawasan yung contact patch. So, kung nag-rear brake ka ng sudden or medyo malakas, there's that risk na baka mag-lock naman or baka mag-skid yung rear wheel mo. So, kung 70% of your braking comes from the front, so baka may magsabi, di front brake na lang gagamitin ko. For me sa big bike, sa Z9, mostly front brake ang gamit ko. Kasi kaya naman talagang ang lakas ng front brake noon. Pero kailangan mo pa rin gamitin yung rear brake pang slow speed maneuvers. Sa parking, doing U-turn, sa traffic. Pero sa scooter, for me hindi kakayanin na front brake lang gagamitin mo. Hindi siya ganun kalakas. Kailangan talaga front and rear.
Siguro we can do a test. Let's do a braking test. Let's time siguro kung gaano tayo katagal bago makatigil or makahinto. So lalagyan ko na lang ng timer to para makita natin. Kasi ang hirap kasi kung magmamarka lang tayo dito, baka hindi ganoon ka-accurate. So I'll speed up siguro to 30 kph. Then I'll do both brakes. Then I'll do front brake lang. Then I'll do rear brake lang. Para makita nyo kung gaano tayo katagal hihinto. Alright. Tas front and rear. So this time, gawin naman natin front lang. Alright. Parang ganda ng braking ng ADV no? Pero malalaman natin once we put timers. And sa last part, yung rear brake only. Alright. I'm not sure kung nakita sa video, pero dun sa rear brake only na na braking test, nag-skid ng malala yung likod. Kaya yun ang pinaka-risk sa mga mahilig na panay rear brake lang. Ang dun yung chance na baka mag-skid yung likuran nyo, lalo na kung medyo basahing daan or madaan kayo sa mga road markings. And pakita ko lang pala sa inyo, very quick yung sinasabi kong weight distribution. So pag namreno kayo ng harapan, front brake, diba? Yan, front brake yan. Tingnan nyo yung motor sobrang laki ng play, talagang pag nag heavy front brake ka, sub talaga yung motor mo. Compared naman, tingnan nyo, pag ako i-rear brake ko, minimal yung galaw. So kaya again, pag nag front brake kayo, mag-move forward yung motor, yung weight will move from rear to front. Yung gulong nyo sa harapan will have a bigger contact patch, and as a result will give you more traction, more grip, kaya talagang mas kakapit yung brake mo. So baka may magtanong naman, ano ba dapat ang unahin? Front brake or rear brake? Ako, for me, halos sabay The reason for that, kasi pansin ko, kung uunahin mo yung front brake, yung susunod mo ng rear, medyo sumusub-sub ka And again, it's good, again, sabi nga natin, pag sumusub-sub na yun, okay naman because it makes yung contact patch bigger. Pero kung hindi ka naman nag-emergency braking, di ba? Normal city riding, ako pansin ko, kung sabay, or siguro kung mauna ng konti yung rear than front, mas nami-minimize ko yung sub-sub effect. And again, for scooters to pag big bikes, ibang-iba. Kasi again, for big bikes, talagang front brake ang responsible sa stopping mo dun. And pagdating sa scooters, hindi siya front lang, hindi siya rear lang. If you really want to stop, talagang both. And when you do your braking pala, wanna emphasize na dapat gradual or progressive yung pag-pull nyo ng brake lever. Huwag yung biglaan. Huwag yung parang ginawa natin sa test, yun, testing purposes. Pero in the real world, kailangan progressive yung pagpiga mo, or pag-pull mo rather ng lever. And bakit ganun? Kasi pag sobrang sudden yung pag-brake mo, there's the chance na baka mag-lock yung gulong mo, di ba? And when you're doing progressive braking, 5%, 10%, 20%, mas nilalakihan mo yung contact patch ng gulong mo. So pag dumating ka na doon sa higher percentage of brake, mas lapat na talaga yung gulong mo. Mahirap kasi kung sumagad ka kagad ng brake, parang hindi pa primed, or ano bang term maganda, hindi pa ganun kalapat yung front tires mo, tapos nag-sudden brake ka, again, there's a good chance na mag-skid ka. Compared sa pag nagbe-brake ka ng progressive, dahan-dahan mo rin distribute yung weight from the rear to front. Kaya habang lumalakas yung brake mo, mas gumaganda yung kapit. Pero rule of thumb naman yung pag nagmo-motor ka, don't do anything sudden. Walang sudden movement. Kahit scooter, kahit big bike or manual motorcycle, huwag kang biglang magbe-brake, huwag kang biglang release ng clutch, huwag kang biglang rear brake, huwag ka rin biglang twist ng throttle. So dapat lahat ng galaw mo smooth lang, progressive, gradual.
So next naman is yung pag-cover ng brakes. Naging tanong ko rin naman to nung bago ko sa pagmumotor eh. So dapat ba kino-cover mo yung brake? The answer is yes. Kasi kung talagang emergency case na you need to stop suddenly, yung millisecond that you have to move your finger to the brakes, sobrang critical, sobrang crucial. Kaya it's better na masanay ka na naka-cover na yung brakes. Anytime you need to stop, andyan na yan, diba? Ipupull mo na lang. So yung mga nagtatanong din, ilang fingers daw ba dapat sa pag-cover ng brake? Ako kasi I'm doing 2 fingers ngayon, pero depende kung saan ka komportable. Nung bago-bago ako sa pagmumotor, 1 finger ako, ito middle finger, ganyan ako. Okay, medyo sasanay na akong dalawa. So again, walang maling sagot. Kung saan ka komportable, nagagawa mo yung function, then dun ka. Siguro wag lang yung pinky. Ako, hindi abot yung sa akin eh. So kayo na yung makaka-discover nun kung saan kayo hiyang. Basta ang importante is dapat second nature na sa inyo yung pag-brake. Yung hindi mo na kailangang isipin. And add ko lang pala very quick if you're coming to a stop, ako ang ginagawa ko is before ako mag full stop, binibitawan ko na yung front brake. So pakita ko sa inyo kung bakit. Pansin ko kasi dito, pag both brakes ka coming to a stop, nakakaano lalo na for beginners, baka ma-off balance sila kasi nga may pasub-sub motion doon sa dulo ng brake mo. Whereas kung titigil ka, both brakes, pero rear lang yung pang dulo ko before I go to the full stop, ayun mas stable, upright pa rin ako, wala masyado yung ganung sub-sub. Again, both, di ba may sub-sub, then kung both, di ba yung rear brake talaga adds stability. So speaking of rear brake, baka sabihin nyo naman, so kung 70% of the braking power comes from the front brake, para saan yung rear brake kung 30% lang? So again, lahat ng low speed or mga yung slow maneuvers nyo, rear brake ang gagamitin nyo dyan. So kung bago ka sa pagmumotor, biggest no-no yung mabagal yung takbo mo, naka-turn yung manibela mo, tapos magka-front brake ka. Matic simple lang yun. So meron tayong tinatawag na dragging the rear brake. Kasi if you're using the rear brake, pwede kang magbigay ng konting pressure dyan while still giving power and still moving your handlebar. So ito, good example of the U-turn. Kung mag-U-turn ka, syempre mabagal ang takbo mo nun. Ayun drag ko yung rear brake, pero may power ako. It adds stability. Kasi kung mag-U-turn ka ng throttle lang, walang rear brake, hindi mo matansya yung power, di ba? Kasi hindi ka naman pwedeng magdagdag ng sobrang throttle when you're doing a U-turn. Pag kinulang ka naman ng throttle, medyo na off balance ka. So again, ang solution doon is you drag the rear brake. So when you do a U-turn, you're able to maintain yung speed na kailangan mo. Ayun di ba? Constant yung power, natatansya mo, natitimpla mo by dragging the rear brake. So hindi lang sa U-turn yun, sa traffic, pag sumisingit-singit ka, sa parking lot, di ba? Mabagal takbo mo doon. You can practice dragging the rear brake to add stability. And again, ulitin ko lang sa mga new riders, ito yung please na wag nyo gagawin. Pag mabagal ang takbo nyo, naka-turn yung manibela, please wag kayong mag-front brake. Ano yan, matic simple lang yan. Lalo na kung naka-big bike kayo. Kasi sobrang bigat nun Pero for scooters, pwede pa rin kayong matsambahan. Lalo na kung, again, beginner pa sa pagmumotor. May i-add na rin pala ako na medyo off topic. Pero doon kasi sa previous video natin, yung all about counter steering, may mga nagko-comment na when you do counter steering, hindi daw pa push yung ginagawa natin. Hindi daw pa push forward, but rather we're pushing downward daw. So yun lang siguro yung i-clarify natin very quickly lang naman. Pero sa mga newbie riders na hindi pa napapanood yung video natin about counter steering, check nyo lang, yun yung previous video. Hopefully may makuha rin kayo dong very helpful tips na makakatulong sa pag-ride nyo. Dun kasi sa counter steering video natin, syempre diniscuss natin na when you do counter steering, to go left, you push left, push forward and to go right, you push right. So may mga nagsasabi lang na push downward daw, downward, hindi forward, downward.
So, sige, pakita lang natin. So, pag nagmumotor ka, yung handlebar mo, walang input na downward dyan. So, kahit umaandar ka, kahit i-press ko yan, ayan o, kahit gaano kadiin yung press ko down, yung kanan i-press ko down, ayan o, wala nangyayari. Yung left, i-press ko down, yan o, talagang seryoso binibigyan ko ng effort talaga yan. I'm pressing down hard. So wala mangyayari guys, hindi siya downward motion when you're doing counter steering. Hindi press downward right to go right, and hindi rin press downward left to go left. So dun sa mga talagang very passionate sa pag-correct sa atin na downward yung pag-push, feel free to try it sa mga motorcycle nyo. So sa counter steering na legit, very minimal effort lang ang kailangan dyan. So to go right, one finger, mag-right ka na. And to go left, di ba? Yan, right, left. So hopefully sana tong video na to can clarify yung mga may confusion sa counter steering. So yun lang naman. By the way guys, napakarami rin pala nagtatanong sa atin, nagko-comment every video, anong gloves daw ba itong gamit natin? Well, this is Rock Bros. Napaka-forma, good protection, very comfortable to wear, and lalo na tong side mirror na to, kahit sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, ito yung tinatanong nila, ano na tong side mirror na to. So ililink ko na lang sa dito, ipipin ko sa comment section yung links for this Rock Bros gloves and for this side mirror. So hayaan nyo na ibudol ko kayo. Deserve nyo naman to di ba? Holiday season. And by the way guys, we're very close to hitting 12,000 subscribers pala sa YouTube channel natin. Kasi ang goal ko is to hit 12,000 subscribers before end of the year. So pwedeng ma-hit natin, pwedeng hindi natin ma-hit, ganun ka-close. Ilang araw na lang din kasi. Hingi na yun ng favor sa inyo guys. Dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. And shoutout din pala sa Honda Philippines sa napakaangas nating riding jersey. Ganda no? So again, sana nagustuhan nyo itong video na ginawa natin today. And ulitin ko lang, this is more for the beginners, yung mga bago pa sa pagmumotor. Pero doon sa mga veteran or seasoned riders na nanonood, kung meron kayong gustong i-add or kung may na-miss out ako, okay lang yan, feel free to comment it down below para mabasa rin ng mga newbie riders na nanonood sa atin. And add ko lang din pala very quick, kasi may isa nag-comment doon sa video natin na ang pangalan nga ng channel na yan, Newbie Rides. Ba't kayo nakikinig sa mga tinuturo niyan? So para lang sa kaalaman ng lahat, I only learned how to ride a motorcycle over 2 years ago na, magti 3 years na. Kaya when I started my YouTube channel more than 2 years ago din, talagang newbie rider pa ako nun, beginner. Pero syempre, in that period of time, may mga natutunan na rin naman tayo. And I'm not saying naman I'm an expert now, pero I just wanted to share yung mga kaalaman ko na meron ako ngayon. Kung baga paying it forward. Kasi syempre nung nag-aaral ako magmotor, talagang kakapanood lang din ng videos, diba? Doon ka nakakuha ng tips, ng mga technique, yung sa mga merong mas alam. So ganoon lang kasimple yun. Kung mga may nanonood na mas may alam, hindi ako makikipagparamihan ng alam sa inyo. Magko-concede na ako, talo na ako. Actually, if you look at my videos, yung mga sinishare ko, yung mga super basic lang naman talaga. Wala naman akong tinuturo or sinishare na advanced techniques. Alright, so ilang araw na lang, New Year na, 2025 na. So ang hiling ko sa lahat ng nanonood sa atin ngayon, sana in good health kayo at ang mga pamilya nyo. Wishing you all prosperity, abundance this coming 2025. So yun, and sana maghilahan na tayo lahat pataas. Yung mga may toxic behavior sa social media, sana magbagong buhay na kayo. So again, maraming salamat sa mga nag-join sa atin today, sa mga umabot sa part na to. Sobrang solid mo. So kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.